Bertie yan eh. Ang daya, hindi ko napakinggan kung ano yung banter nyo kanina ko yung usapan nyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Si Dr. Gerald Abergoso, ito ating pangatlong kahuntahan, sociologist of course. Oo. Ayun nga Doc, ito ang pag-uusapan natin. Malamang nakikita mo to sa sa feed mo eh. Yung mga vloggers ba na Papakita ng nagpapamigay ng mga bandel-bandel. pera. Syempre, alam mo naman pagka tayo lalo kapos ka, basta namimigay ng pera, patok na patok. Ano ang catch mo lang doon eh? Pag live mo, live ba yan? Nila-live na. Wala ko live pero pwede, ito ilalatag mo agad yung pera. Tapos ang una mo sasabihin, pamimigay mo yun. So hindi ka bibitaw doon kung kailangan mo pera at baka may pagkakataon yung chance mo na baka ako makakonta. Halimbawa, lalo kung tatawag ka lang, magme-message ka lang. Lalo na kung sasabihin, andito ako ngayon sa lugar na to. Oo, ganun. Di ba nakikita mo ba yan, Doc Gerald? Yes, so yung money challenge na ginagawa, nagiging uso siya eh. Yung money challenge na yan, it's an idea na gustong makatulong ng person na habang nandito ako right now, kung nandito kayo, ito, meron dito, paunahan na lang kayo. You know, it's fun kung titignan natin siya because sino ayaw ng free money? Tita Susan, di ba? Nandiyan na. Tapos yung idea ng competition na dapat mauna ako, dapat ako yung nandiyan agad. It's entertaining. It really is entertaining. Kaso po, ito yung tanong, Tita Susan, Kuya Mark, yun ba talaga sincere na pagtulong or merong motibo? Ay, sabihin na natin, ano yung motibo, karaniwan motibo? Yung kasi po, kumikita ang marami sa mga likes and shares, sa mga views sa social media. It's being monetized eh. Now, the question is it really yung sincere na pagtulong or is it a plot para lahat naka-live, para lahat nandoon tumatakbo yung metro niya kumbaga at ma-monetize. Yun lang naman ang punto pagdating dito sa ganitong klaseng mga activities. Yung paggamit ng pera, ibig sabihin talagang alam natin na napakaraming nangangailangan ng pera. Di ba kaya yun ito madali itong makakahatak ng followers, viewers, di ba, Doc? Yeah. Yun kasi ang nangyari. In order for anybody, it's, social media is a business in itself na kailangan mong makaisip kung paano gagawin para tumaas yung views mo, tumaas yung makilala ka, yung reach mo sa iyong market segment. Pera is number one. Tama naman yung formula na para marami kang views, marami kang ganyan. Sige, gamitan natin ng pera, gamitan natin ng price. So, yun ang nagiging plot ng iba para tumaas ng kanyang viewer level. Pero ako naman, ano ba? Paano mo i-sustain yun? Sustain, I mean, hanggang kailan ka mamimigay at ano yung assurance na yung nag-follow sa iyo ngayon ay tuloy-tuloy na mag-follow sa iyo kung hindi ka na namimigay ng pera? Kasi, Tita Susan, ganito yan. Merong tinatawag dyan na kung mag-man on the streets tayo, yung talagang talagang very sa social media, sabihin ng mga yan, yung pinamimigay nila, kakarampot lang yan, barya-barya lang yan sa natatanggap nila na income from their views, from the number of hours na nag-view sa kanilang mga tao, especially pag live. So, Tita Susan, kayang i-sustain yun eh. Kasi mas malaki yung kinikita nila doon sa bigay sa kanila ng social media platforms kaysa doon sa pinapamigay nila. Kaya ngayon yung contention ng maraming tao na sabi, namimigay yan pero lang yan, kakarampot lang yan kumpara doon sa sa natatanggap nila. So doon lumalabas po yung sa agam-agam ng marami na ito ba talagang sincere or this is being done kasi kumikita sila at pinagkakakitaan na tayong lahat.
Ganun yung idea. Tsaka parang tama ba, Doc Abergos? Parang may appeal talaga sa Pilipino yung ganyan. Kahit hindi ikaw mismo yung mabibigyan, gusto mong nanonood ng mga Ganyan. nagpapamigay, may tumatanggap, umiiyak, sa pasasalamat, natatouch ka. Yun din siguro ang formula kung bakit marami mga game shows na tumatagal. Ma-appeal Yes, sa that's true. viewers. Dahil gusto lang natin nakakapanood ng hirap siya, tapos biglang natulungan siya. Nakakaiyak naman talaga. Nakaka-touch talaga. Oo, yung binigyan, nagkanda-iyak-iyak din, di ba? Di Oo, ba? so- Kuya Mark, yung triumph, yung triumph na, nagpunyagi siya. Nauna siya, dami nilang dami nilang naghabulan para diyan. Oo. Ang dami nilang nagagawan, siya yung Siya So, napili. kasi nakaka-relate po tayo and we wanted that too. We are happy, sincerely happy for the person na nananalo, nakakuha na ganyan. At yung expected natin na feeling nila, nagiging entertainment para sa atin. Totoo yun na gusto natin makakita ng yung may umiiyak, may tuwang-tuwa, may nag-agawan, but that's entertainment for us. Hindi naman siya sa pagmamaliit sa tao, pero happy rin tayo for them. Kaya nga sa mga noontime shows, lagi may contests. Kung titingnan natin, Tita Susan, sa ibang bansa, yung mga matinee shows ang tawag nila, hindi sila contest, more sila on talent. Sa Pilipinas, siguro nakuha for many decades, nakuha yung formula na to get the viewer attention, nandoon yung dapat may contest. May sense May of prize. triumph na ako'y nanalo, may competition. Yun kasi naging kultura natin. Doon tayo in-entertain. Oo, Kaya tsaka siguro din ang dali makahatak ngayon ng yung, di ba Mark, yung sa sugal nga, yung mga online gambling na yan. Di ba? Yung parang pag sinabi mo, ano ka lang dito, ganyan, makakatanggap ka ng ganito, kahit walang assurance yun na makakatanggap ka, pero yung nagtatry ka ng luck, swerte tsamba ba, yung gano'n, di ba, Doc Abergos? Ang dami yung ganyan ngayon eh. Yung pakiramdam kasi, Tito Susan, now we're leaning towards a medyo aside ng story na to, na medyo leading sometimes to the dark force. Yung idea po kasi na libre, na I'm pushing my luck at nakakaangat ako sa iba. Yung swerte ko, I'm pushing my luck, ng lesser ang trabaho, lesser ang effort, pero I'm pushing my luck. Tapos kapag ikaw yung tanalo, ikaw yung nakatanggap, ang pakiramdam ng person, parang nakakataas siya sa marami. Masarap kasi yung ang pakiramdam nung nanalo ka, nung triumphant ka. So yun po yung nakakaano doon eh. Yun yung elation na hinahanap ng kada individual, yung idea na nanalo ako, yung idea na nagpunyagi ako, na out of the many, ako yung naiwan, ako yung natira, ako yung blessed, ako yung swinerte. Kaya everybody would like to try that, everybody would like to feel that. Tsaka syempre parang siguro mas damang-dama natin yung impact ng isang nagpunyagi at nakatanggap ng biyaya. Kasi nga, medyo exposed tayo sa laganap na kahirapan. Kita Syempre natin parang yan eh. kita natin na parang relate tayo Relate sa na pinagdaanan yun. Tapos biglang inulanan ng biyaya. Kung no? hindi man tayo Parang ang yun, sarap. yung nakikita mo sa pang-araw-araw na buhay. Tapos parang you feel, meron ka rin feeling na, kaya minsan maiiyak ka din eh. Oo. Ang buti naman. Well, Kawawa kasi naman. ini-imagine ko, Susan, kung itong mga vloggers na nagpapamigay ng 1,000, pumunta kaya sila doon sa mga mga Sweden, mga Norway, yung mayayamang bansa. Ewan ko kung may magtsagang maghintay sa kanya, hindi ba? Para makatanggap nitong mga 1,000, 2,000. Siyempre, hindi nila kailangan. Hindi ba? papatok yun. Hindi papatok. Pero sa atin kasi talagang matindi pangangailangan talaga ng mga tao Hindi ba? Kuya Mark, natawa ako din sa pagkakasabi mo na, ewan ko na kung may magtsagang maghintay sila kung may tatanggap. That is actually true. That is actually true. Tama ka, Kuya Mark. That is actually true. Baka ilang minuto, ilang oras ka na nandyan, hindi nila kukunin kasi hindi naman nila kailangan. Hindi nila kailangan. Sa ibang bansa, ganito naman po ang challenge na ginagawa nila. Magpapanggap yung isang person na mahirap, na nangangailangan, siya yung nangangailangan, Yung mga and then sino yung tumulong sa kanila, yun
naman ang binibigyan nila Bibigyan, ng reward. Good Samaritan. Ganoon naman sa kanila. Oo. Iba kasi iba yung kultura at entertainment at yung sense ng happiness sa kanila kaysa sa atin. Tayo money driven pa rin eh. Oo, Siyempre, pera pa oo ba? ba naman? Di ba, pansinin lang natin minsan nga, halimbawa may motorcade o kung ano man, yung mamimigay nga lang ng mga t-shirt Di ba? Di ba halos nagkakanda Kung pa, bakit ba, ganyan. kaya nga mga politiko sa mga parade nila, di ba? Yan, Iniitsa nga lang nila, mga ganun eh. Pero Itcha-itcha sige, agaw-agawan din. pagkalaban ng isang laba, parang basahan na, di ba? Oo, ganun talaga. Parang barya-barya. Barya-barya, parang Diba? alam nila Parang na ganun. tanggap naman na yan, kahit ano lang yan, di ba? So, lalo na kung pera na. At sabi mo, 1,000. Halimbawa, 500 na lang wag na 1,000 eh. 500 na lang, Doc yun? Gerald. Ano? Hindi kaya yun, Doc Gerald, sa pag-aaral nyo ng sociology. Ano kaya yan yung parang sinasaksak sa utak natin na parang hero pa? Hero yung pa kami, mga namimigay. nagpapamudmod, di ba? Yung parang nagpapamudmod, yung hirap na hirap ako, napamudmuran ako, hero kita, boboto talaga kita. Answered prayers ka. Yun, diba? Ano Kasi dahil nga barya-barya lang, sabi ko nga, di ba, sa politiko nga, magpalibing ka ng isang matanda, yung buong angka na yun, makukuha mo eh. Habang buhay. Dahil hirap na hirap sila ni pagpalibing, ni pambili ng kabaong, hindi nila kaya sa kanilang pinaka desperate time na may patay silang hindi nila alam gagawin, si politiko ang nag-provide nun, buong angkan yan, matatandaan nila yan. At hindi lang Sa eleksyon. minsan. Parang habang ganun. buhay, di No? ba? Limos system, tapos ang nagpapalimos ay bida at idol? Doktor? There's something we call, Kuya Mark, na yung messianic tendencies. Yung the Messiah complex. Ito po yung ang taas-taas ng tingin ng person sa sarili niya na I'm so blessed, na I'm so rich, I'm so good na I could give much money to other people. Walang kaibahan po 'yan sa tinatawag nating philanthropy. Yung philanthropy na tumaas ang kanyang income for so many years. Naghahanap kasi ang tao ng channel niya ng pagkakataon for the person to give back to the community, to sincerely share the blessing. But the point there is, Kuya Mark, kung ito bang mga taong ito talaga bang totoo na yung messianic tendencies, okay lang po yun. Hindi po masama yun na nagkaroon tayo ng pakiramdam natin sa sarili natin, we're so blessed. Okay lang po yun. I need to help, I should help other people. Wala pong problema doon. Ang punto lang po dito is that yun po ba ay ginagamit natin for a purpose? At what purpose is that? Yung karaniwan na para sumikat, para idol ka ng marami, para regardless kung hindi nga inaalam kung saan galing yung pera, ba't ganun kadaming pera yung pinapamigay eh. Pero hindi inaalam eh. Yung reason ng person to help, doon kasi yung nasusukat. It's okay na marami kang pera at marami kang gustong pagbigyan, pero para saan yun? Ano yung reason mo behind that? Would it be a selfish reason? Would it be a sincere reason that you really just want to help? Or katulad niyan, yung sasabi nga natin, barya-barya lang po yung mga pinamimigay nila compared doon sa views na nakukuha nila na na-generate na income. So doon tayo pupunta. Ano ba yung reason? Sometimes yung reason na yan ay hindi nakikita nitong mga taong nanonood, itong mga taong sumasama, avid yan sa mga ganong klaseng Gusto ko na lang pagkakataon. Gusto ko na lang isipin na yun namimigay ng pera. Baka nga sobra-sobra na. At sasabihin yung share your blessing. Parang gano'n. Baka madalang pa sa patak na ulan yan, San. Pero ito, Timo, sabi niya, nag-message daw siya sa isang vlogger. Nagbibigay ng pera. Ang sabi ng vlogger, mag-message ka lang, makakatanggap ka ng pera. So, nung seryoso na daw yung pangangailangan niya, nitong kapuso natin, nag-message siya, sabi niya pambili ng gamot para sa stage 3 kidney at enlargement ng prostate. Naka-receive naman daw siya ng notification to claim your prize, kaya nag-PM siya. Ayun, hanggang ngayon daw wala pa siyang natatanggap mula doon sa vlogger na yun. Pero finalo na niya.
Unfollow mo na lang. At yun po ay napanood din ng marami. Wow, ang bait-bait naman ni vlogger. Wow, yun po para saan? Is it sincere? Kasi alam ko, Tita Susan, ang taong sincere na magbigay, hindi na po yan binobroadcast. Ang taong sincere na magbigay, malaman niya lang, mabalitaan niya lang na may nangangailangan, hindi kailangan ng social media to help. At marami tayong nakitaan ng ganyan, at in our own little ways, ginagawa po din po natin yan. Lahat tayo, may pera ka man o wala, marami kang pera o konti lang, lahat tayo ginawa na rin po natin yan. It just so happened na yung nakikita natin ngayon, sometimes we doubt. And it's doubtful din talaga nga Ay, ang problema rin, Doc Abergos, ang problema rin kasi kung ikaw naman matindi pangangailangan mo, wala ka na rin pakialam kung saan galing yung binibigay Hindi, kaya nga, di ba tayo kaya nakabuo ng mentalidad yung marami na hayaan mo na yan sila, mga politiko pare-pareho naman magnanakaw yan. At least yan nagbibigay. Alam mo yun, minsan may ganyan na nga na tinanggap mo na lang na hayaan mo na. At least isang ito nagbibigay. Yung iba dyan, wala baka na siyang nakaw lang pakialam ng nakaw. galing kung saan man galing yan, Dahil di ba? pag nangangailangan ka, talagang desperado Wala ka, ka ibang saan kukunan. man galing ang iaabot mo sa akin, pagpapasalamat ko hanggang langit. Kung saan niya madali makukuha yung pangangailangan niya, wala na siyang pakialam. Yun, di Di ba? ba, Doc? Yan, totoo yan. Sometimes bumaba yung dignidad natin. Yung sabi nga natin, yung sariling hiya. Yung hiya sa sarili. Kapag may pangangailangan ganyan. Hindi naman natin masisi yung mga may pangangailangan. Sino bang gusto mangailangan? Mas sarap magbigay kaysa mangailangan. Yung hindi natin masisi yung may pangangailangan na anything and everything, basta makakuha ako ng pangtustos, I will. Pero marami kasing buitre na naghahanap itong mga may nangangailangan na ito at gagamitin yon for not a noble purpose. So, yun po yung nakakalungkot dito. Totoo na marami nangangailangan, pero yung nangangailangan yun pa ang nagagamit para for a different plot altogether. Sila pa yung parang nagiging biktima nitong mga may mga intention user, ika nga, mga user. Di ba? Opo, yun din talaga ang nangyayari po kaya nga babalik po tayo doon sa agam-agam ng marami na yung pinamimigay na yan, wala yan sa natatanggap nila. Kaya Para bang, nakakatakot. sa politics, pangit ng pakinggan po at sana hindi totoo, pero yung sinasabing nagbibigay yan, pero pag ikaw ninakawan yan, pag nanalo na yan, triple times 5 times 10 ang kukunin niya sa iyo sa presyo ng boto mo. Yung ganun po na we hope and pray na it wouldn't happen, pero news right now would show na parang nagiging ganun ang nagiging sistema. At tinatanggap naman ng marami. Mabuti. Ito yung isang tagapakinig natin. Sa totoo lang, sabi niya, hindi niya pinapanood. At halalong hindi niya type yung mga ganyan. Kasi para sa kanya, ine-exploit lang nila yung pagtulong. Pagkakakitaan lang din nila mga tao. Tapos may mindset pa karamihan na buti nga, mga vloggers tumutulong kahit for content lang din. Tapos pinapaiyak daw nila ng sadya para mas maawa ang viewers. Yun naman Actually, ang ganun observation. din. May makikita ka sa mga comments pag may nag-question, di ba? Talagang puputaktihin ka ng mga ikaw, puro ka reklamo. Buti nga siya, nagbibigay. Ganyan. As in talagang nagiging idol nga kasi. Nagiging hero pa sila talaga. Oo, na parang bahala na kung ano man ang intention niya. At Kayo least, naman, masyado naman kayo, di ba? Lahat na lang, sinisita ninyo. Hayaan mo na kung ano intention niya. Kung gusto niya magparami ng likes, ikaw magbigay ka nga. Gaganyanin ka pa, di ba? Tatandaan ko nga, parang mayroon isang vlogger akong kausap sikat to dati parang daming pinagmamalaking yaman na influencer sabi niya parang mamimigay kami ng ganito ganyan ano naman kahit parang alam mo yan parang kahit ano lang naman pamigay mo sa mga yan kahit walang kwenta okay lang yan basta mayroon kang ibigay parang alam mo yung sabi parang niya sa'yo? oo yung parang ouch ganun talagang may ouch yun di ba parang ganun mo talaga tinitingnan yung mga tao especially your plastic followers pala siya plastic yes million ng followers nun.
Kilala ko nga yung sinasabi Kilala mo ba yan? Parang ang bite-bite mo na. Online. Online. Ha? Hindi pala, ganun ang hindi sabi pala, niya. Kahit oo. naman ibigay mo sa mga Kahit yan, ano ganun. bigay mo sa mga yan, okay naman yung mga yan. Hindi naman Matapobre wala. pa. Walang, yung baga, wala siyang pakialam. Parang ang ano naman niya, basta ako nakuha ko na yung gusto ko sa inyo. Kasi nga, Bahala na kayo sa buhay mo. Ganun ang sabi, Doc kasi Gerald. nga, sabi nga ni Tita Jeng, Tita Jeng. bumaba na nga raw kasi ang dignidad ng Pilipino dahil sa kahirapan. Kaya ginaganon-ganon, minamata-mata ka na lang, pikit ka na lang ha, kasi kailangan mo talaga kahit wala ka ng dignidad. Kung sinabi man niyang si influencer na ako hampas lupa, hayaan mo na, kailangan ko lang talaga kahit 1 kilong bigas. Ganyan ba, Doc Abergos, nahuhubaran ka ng dignidad? I'm happy na nakikita ito ng ating mga viewers right now, yung mga listeners natin ngayon, na sila na mismo nagsasabi, you don't need a sociologist to analyze this one Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung sariling hiya, yung dignidad natin, na porkit mahirap, it presupposes na okay lang na mawala ang dignidad natin. Porkit wala akong pera, okay lang na maging laughing stock ako sa marami basta mabigyan ako ng pera. Tawag po doon dignidad, yung sariling hiya. Tama po, mabuti at may mga nagko-comment kayo sa atin, may mga nakikinig na yun ang nakikita. Kasi supposed to be po, hindi na natin pinag-uusapan ng usapin ng dignidad, ang usapin ng hiya sa sarili, ang usapin ng na hindi ko pagpapalit ang pagkatao ko sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Yun po ang nagkukulang na ngayon sa atin na binubura na po natin yung idea ng dignidad kasi instant ang instant gratification na okay lang yan, may pera ka naman, na okay lang yan, magmukha kang katawa-tawa, may bibigyan ka naman, na okay lang yan kahit minsan alam mong hinahamak ng pagkatao mo, okay lang yan because at the end of the day, sikat ka naman at binigyan ka nung idol mo na vlogger o kung sino mang Hindi ba parang artista sa o game show. Hindi ka itong mga to nakuha din nila yung ideyang ganyan doon sa pagka-election tayo? Sabi It's a ko, vicious parang cycle. ingrained Yun na nga po yun Yung dignidad kasi katulad ng vote buying na yun. Na wala akong kaibahan yan Parehas na parehas po yan. Alam natin na niloloko tayo at nagpapaloko naman tayo. Ang tawag po doon, kahit wala nakatingin, magkaroon naman tayo ng sariling hiya. Mahiya naman tayo sa sarili natin. That's dignity. Wala. Minsan, kahit nga alam mong niloloko ka na o ano na lang minamaliit ka ang tawag doon, pikit mata. Oo kasi Pikit nga, mata na lang, kailangan ko talaga Tapos matuto kang makontento, di Alam ba? ko naman kung anong tingin ng mga yan sa akin, pero hayaan mo na. Kailangan ko talaga. Yung Kasi ganun, wala ka ng pride di ba? Kasi wala siyang ibang source, di ba? Ngayon, ang tingin niya doon sa taong nagbigay, pakailan ba niya kung saan, wala na siyang pakailan kung saan niya kinuha to. At magiging kapalit nito. Di ba? Oo, naman. Di ba kung kailangan ko lang siyang i-follow, edi i-follow ko na lang. Di ba? At least ako, yung pangangailangan ko na ibigay niya. Doc. Tita Susan, may usapin tayo ng yung greater good. May tinatawag natin looking at the greater good. Now, sometimes, ethical considerations sometimes, or human beings, social sciences hindi yan hindi yan prescriptive, na there are situations where sometimes kapit sa patalim ang isang person, ang isang sitwasyon na sige na lulukin nilang ito, itatanggapin ko na lang itong ganitong klaseng sitwasyon. But the point there is, how will you bounce back? Ang punto diyan, ngayon lang to, pero hindi ako magpapasailalim sa ganitong klaseng sistema. Ngayon lang to kasi talaga nangangailangan ako. Pero wag mo namang ipagmalaki na ganun ang pagkatao mo na hindi mo kayang umangat sa buhay, hindi mo kayang mag-payback, hindi mo kayang pay it forward. So, totoo yun. Hindi naman natin sinisisi at hindi naman natin ginagawang example yung mga kaawa-awa naman talaga na wala nang pagkakakitaan, wala nang makuha at kakagat sa ganitong klaseng source of income, kumbaga. Again, it's not the person who needs it's the person who's providing. Ano ba talaga babalik tayo dun sa ano ba talaga ang intention nitong mga vloggers sa ito? To help or to gain more views or to gain more income pagdating sa kanilang social media platforms? Walang ibang makakasagot po nun kundi sila. Tayo, we can only speculate. We can only observe, pero
sila mismo sana sagutin nila sa sarili nila. Ako habang tumatagal yan iba-iba ang magiging tawag dito modus, style, diskarte, 'di ba? Lalo na talaga namang tayo into social media na, 'di ba? Sana So nga, lalabas din po, Tita Susan, babalik naman natin ngayon sa mga viewers natin, magkaroon naman tayo ng discernment. Magkaroon naman tayo ng finesse dun sa type ng entertainment na pinapanood natin. Tignan naman natin, ito ba mag-fit sa tamang asal? Ito ba mag-fit sa ating maayos at tamang kultura? Ito ba ipapabayaan ko na mapanood ng pamilya ko, ng anak ko, ng mga kasamahan ko sa bahay? It would be a source of entertainment kahit alam mo deep inside na nakakababa ng pagkatao ng at dignidad ng isang person. Again, it's gonna be up to the person who's enjoying anything and everything that they can have in social media. Ako naman ang mas parang gusto ko ipaalala rin sa kanila kasi marami sa mga yan yung nag-aano sa dulo nga, Susan, nagde-demo pa, nagtuturo mag-online gambling. Oo nga. Kasi binayaran sila ng mga app na ito, ng mga online gambling apps para mag-promote. Hindi nila alam, imbes na sila makaahon, lalo pa sila nalulubog. Oo nga, yung pala nilure ka lang, ang tawag doon, pinainan ka lang ng kaunting pera, ikaw naman ay susubo sa online gambling. So medyo, ayan, ang napapansin ko sa maraming vloggers na nagpapamigay, hindi naman lahat, pero nakaka-timing akong sa dulo, magde-demo ng online gambling. Ay, oo, ako yung mga... Again, Sabi ko, Tita naku, Susan, ayan na. again, source of income yan eh. It's true that this bloggers, influencers would influence us at binabayaran sila itong mga online gambling yan, no? Again, alam nila, sana hindi nila alam, I would just like to believe, pero alam nila na ang ginagawa nila hindi naman totoo, ang ginagawa nila nakakasama, ang ginagawa nila swindling, pero tinutuloy pa rin nila. Alam Ito na mo, lang po yung... Nakaka-bother Dr. Abergos kasi idodemo nila, kunwari nag-play sila, idodemo nila kung paano magtataya. So nagtaya sila, papakita talaga nila na nanalo sila. Siyempre, alam na natin yun na yun scripted yun. Scripted setup. Set up yun, pero papakita nila, nanalo. Madya, Binigyan kita 1,000, di ba? Kung yung 1,000 na yan itaya mo. Tingnan mo naman nangyari sa akin, naging 5,000. Isang taya lang. Yun talaga yan ang danger dyan talaga. Sabi ko, mga agents of evil. Yun talaga ang ang mga kanilang taong to. goal. Yan. Mas maparami yung malululong sa mga ganong mga... Bayad sila Nako. Nako, Doc Gerald, ano natin sa mga kababayan natin na syempre, ayan, tuloy-tuloy nating nakikita yan. Kailangan medyo sa kamalayan nila na maisip nila na, teka lang, mag-iisip sila kung ano gagawin nila sa mga ganyan mga pagkakataon, Doc Gerald. Tito Susan, ang pinag-uusapan natin sa ito, nung una, nakakatuwa dahil it's a source of entertainment, okay siya, pero pag titignan kasi natin kung ano yung reason, yung motivation, ano yung plan behind that, napupunta tayo sa usapin ng dignidad ng pagkatao. Sagadin na po natin, kasi ang mga viewers naman po natin ay intelligent din naman at nag-iisip, kaya nga nandito with you sa iyong show. Ito po ba, itong perang ito po ba, yung iuwi natin sa ating pamilya at ibibili natin ng pagkain nila? Ito po bang pera na galing sa deceit, na galing sa pang-aabuso ng pagkatao ng other people? Ito po ba yung pera na ibibigay natin, na ilalatag natin sa hapagkainan natin para i-offer natin as hard work natin for our family? Ang tawag po doon, Tita Susan, dignidad Kung kata po ito ng konsensya ng nakararami or kung sino man ang insincere na gumagawa nito,
hindi na po natin sila masukat. Tulad nga sinabi ni Kuya Mark, nagiging agents of evil sila eh. Alam nila that they're doing something evil and yet they're still continuing that. So, sukatan din po ito ng dignidad ng taong yun. But sometimes, when money is Wala nang involved... dignidad yung mga gano'n na yung kapwa mo, iluluklok mo, ano mo sa kapahamakan pa lalong paghihirap. When money is involved and the lifestyle is already there, hindi na nila tinitignan yon. Wala na yun. Ang pwede nating magawa para ma-improve ang ating kultura, ang pwede natin magawa, magkaroon ng discernment ang ating mga mamamayan. Yes. Sa panonood, sa Pagtangkilik. pag-follow. Mamili tayo na maayos. Ito na lang po ito po bang ganitong klaseng pagkakaperahan natin, ito po ba yung income na iuwi natin sa ating pamilya? Let's think about that. Okay, Doc. So, thank you, Gerald, Doc. salamat. Sasabihin ko Maraming sana. salamat po at magandang good morning po sa inyo. Sasabihin ko sana kay Doc. Happy weekend. Di ba weekend, di ba? Wala, excited ka pa lang pero hindi pa weekend. Dr. Gerald Abergo, salamat. Sociologist. Yan, si Yes. Dr. Gerald Abergos. Babalik tayo. Alas